Ang isa sa best guard duo ngayon nasa Atlanta. May combine silang 48 points per game. Si Trae Young at si Dejounte Murray. Hindi nagre-resulta naman sa winning para sa Hawks yung numbers nilang dalawa. Tahimik ngayon ng Atlanta, hindi tulad ng nakarang taon. Siguro dahil tahimik din dito kay Trae Young. Meron ding mga young players ngayon ng Atlanta na dapat nasa big games na, katulad ni Saddiq Bey, DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu, Jalen Johnson at meron pa silang AJ Griffin. Kung last year si Trae Young nasa trade rumors dahil yon sa naging issue niya sa kanyang head coach dati, naibaling naman ngayon sa ibang player. Ito yung sa kakapirma pa lang ng contract extension, si Dejounte Murray. Base kasi kay Sham Charania, interesado ang Lakers na makuha siya mula sa Atlanta. Pero itong Hawks, gusto namang isama sa package itong si Austin Reeves mula sa Lakers. Na sa report din, hindi interesado ang LA sa idea na isama si Austin Reeves sa kahit anong trade package kahit sa kaninong team pa or player. Base kay Woj, ang prioritize ng Lakers ay makakuha via trade ng player na magdadagdag sa kanila ng speed at pagiging athletic. So matagal na sinasabi ng Lakers na hindi sila interesadong pakawalan si Austin Reeves mula sa lineup nila. Meron pa nga nagsasabing overrated siya dahil nga sa start ng season niya. Pero so far ngayon, meron siyang 15 points, 4 rebounds at 5 assists per game off the bench. Secure na ang 6 man sa rotation ng Lakers. Undrafted si Reeves na 25 years old na ngayon. Ikatlong season pa lang niya sa NBA. Hindi naman kasi ito yung una na nagpakawala ang Lakers ng young player nila na maganda yung nilalaro, tapos nung napunta sa ibang teams lalong gumanda. Ang trajectory kasi ng karir ni Austin Reeves malapit kay Fred VanVleet. Mula 2017 hanggang 2019, nasa 7 points per game si VanVleet, na after ng championship year nila sa Raptors noong 2019, na mula naman 2020 hanggang 2023, nasa 19 points per game itong si VanVleet, naging All-Star pa ng 2022. Nagkaroon ng impact si VanVleet nung second season niya. Dahil nung rookie season talaga niya, galing sa G-League noon, wala pa siyang masyadong minuto. Nung ikalawang season niya, doon talaga siya nabigyan ng 20 minutes per game at kasama siya sa rotation. Halos parehas lang din yung numbers ni Reeves at ni VanVleet pag pinag-compare. Yung makikita mong dahilan doon kung bakit ayaw i-trade ng Lakers si Austin Reeves, una, may tiwala na kasi sa kanya yung management. Yung una pa lang na sinabi niyang wag siyang i-drop ng mga team noong 2021 ay para siya ang makapili ng team na gusto niyang puntahan. Malaking risk yun. Kinausap na siya ng Detroit dati na kukunin siya sa second round. Napunta siya sa Lakers na ito naman talaga yung gusto niyang team, naging impact player pa siya. Another reason doon, ayaw ulit mangyari ng Lakers yung nangyari kay Caruso na kunti na lang yung i-add sa kanyang kontrata, kaya lumipat siya papuntang Bulls. Yung pangatlo, galing na rin kay Austin Reeves sa podcast nitong si JJ Redick. Nakuha na rin kasi niya ang tiwala ni LeBron. Nakakapag-deliver kasi siya kapag kailangan talaga at bumabackup sa dalawang major star ng Lakers. Wala din problema kay Reeves kung ilagay mo siya sa first 5 or second unit. Mabawasan ang minuto niya or madagdagan. Sa ibang players kasi magkakaproblema ka doon. Magrereklamo at minsan pagsisimulan talaga ng gulo sa locker room. So doon pa lang mahirap i-trade si Austin Reeves or mahirap siyang pawalan sa LA. Dahil kahit nung off-season pa lang, meron ng mga report noon na ang Rockets at Spurs willing magbigay ng malaking offer sa kanya. Nag-appeal noon ng Lakers, lalo na itong si Rob Pelinka, na wag magbibigay ng malaking offer kay Austin Reeves para ma-resign nila ulit sa Lakers. Kung hindi pa naman tiwala ng management yon, ewan ko na. Dito naman kay Dejounte Murray, tricky kasi yung kontrata niya ngayon. Meron siyang $17 million ngayong season at mula naman 2025 hanggang 2028, nasa $114 million ang kontrata niya doon. 24 million hanggang $30 million per year. Bargain contract pa yung kay Dejounte Murray dahil sa halagang $17 million, may average siya ngayong season na 20 points, 4 rebounds, 5 assists at 1 steal per game. Pasok din yon sa salary cap ng Lakers. Sa technicality ng contract, pwedeng iswap doon si D'Angelo Russell dahil halos magkapareho sila ng contract ngayong taon. Papabor din sa Hawks yun dahil may option si D'Lo next year na pwede silang magkaroon pa ng salary cap plus ilang pick ang ibigay ng Lakers. Doon sa report, ang gusto ng Atlanta makuha si Austin Reeves. Si D'Angelo naman 15 points, 3 rebounds, 6 assists per game. Pareho din sila naging All-Star ni Murray. Kung value, mas mataas si Dejounte Murray na 2022 All-Star, All-Defensive Team.
ng 2018, still leader ng 2022. Kung sa stats naman, hindi nakatulad ng dati na defensive player itong si Dejounte Murray dahil sa San Antonio, meron siyang 106 defensive rating. Borderline all defensive team member yon. Pero na malipat siya sa Atlanta, 120. Mababa na yon. Kahit pa merong steal si Murray, hindi na siya katulad ng dati sa depensa. Sinabi na rin naman ng Lakers na hindi nila ititrade si D'Angelo. Pero kung mamimili ka sa pagitan ni Austin Reeves at ni Russell, mas pipiliin mong i-retain si Austin Reeves kasi nga impressive siya sa second unit. Pwera lang nitong mga nakaraang games na kasama niya si D'Angelo. Nasubukan na rin sila sa starting unit at pang second unit talaga itong si Austin Reeves. Sa bagong starting unit pa na ginamit ng Lakers, sila ang worst sa offense at defense sa nakaraan dalawang games. Nag-increase naman yung target ni Darvin Ham na rebounding. Si Murray naman babagay dun sa offense ng Lakers kung magagamit siya ng tama. Sa offense kasi, ang issue talaga sa Lakers tong part na to ng court, mid-range at perimeter. Lalo na yung left and right side. Hindi pa sila lumalagpas doon ng tig 100 attempts sa loob ng 31 games. Mostly ng kanilang tira, 3-point area at sa loob ng paint. Sa same area, meron si Dejounte Murray na 93 out of 188 na nasa 49%. Masasakop niya yung area na yon para sa Lakers. Sa lineup ngayon ng Lakers na merong best scoring sa area na pinakita ko kanina, si Austin Reeves. 51 out of 104, 49%. Kaya mas okay na hindi siya bitawan. Sa parehas na area, si D'Angelo nasa 45%. Mataas din naman yon pero hindi ganong kadaming attempts. Sa stats naman, mas better jump shooter si Murray kumpara naman kay D'Angelo at kay Reeves. Kung sakali naman makuha ng Lakers itong si Murray mula sa Atlanta Hawks, ang tanong doon, magiging fit ba siya sa Lakers? Una kasing titingnan doon, ilang games ang malalaro niya. Ang problema kasi ng Lakers doon sa lineup nila, nagkakaroon ng injury yung player, lalo na yung isa sa major signing nila. So far, si Murray nakapaglaro naman ng more than 80% ng mga games kada season since nagkaroon siya ng injury noong 2019. Kailangan pa niya mag-adjust bilang number 2 option papuntang third option. Yung isa pa doon kung may babalik ni Murray yung pagiging defensive player. Sa stats kasi niya mababa yung rating niya sa depensa kapag magkasama silang dalawa ni Trae Young sa loob ng basketball court. Kung may babalik ni Dejounte Murray, yung San Antonio version niya na 106 sa defensive rating, malaking impact sa LA yun. Mas better rebounder din siya kumpara dito kay D'Angelo. Kung itutuloy ng Lakers ang trade na yon or sakali magkasundo sila ng Atlanta Hawks, ang kailangan pa nilang tingnan doon yung isang position, point guard. Kung babagay ba si Murray bilang main point guard ng Lakers. Ang best point guard ng LA ngayon si LeBron pa rin. Proven na yon. Nagpapalit ng main position itong si Dejounte Murray sa Atlanta. Point guard at shooting guard kasi kasama niya doon si Trae Young.